Ho, 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 ho! Ang Pasko sa Pilipinas ay tinagurian ng pinakamatagal na Pasko sa buong mundo. Dahil Setyembre pa lamang, ay maririnig mo na ang pamilyar na boses ni Jose Marichan. At sa bawat yapak mo ay tila ba sinusundan ka na ng palaisipan na may idea of a perfect Christmas. Noong bata pa tayo, kakaiba ang pamamangha natin sa bawat ilaw mula sa Christmas lights, dekorasyong naglalakihang Christmas tree at parol na gawa sa iba-ibang bagay. Isa sa paborito noon ay ang mga figurine ni Santa Claus na bumababa mula sa parachute o angkas ng kanyang reindeer. Tayo rin ay sumasama sa tradisyonal na simbang gabi upang matupad ang ating mga hiling. Paminsan din, tayo ay bibili ng patok na bagong luto na puto bongbong at bibingka na pagsasaluhan sa tahanan. Dagdag pa rito ang mga batang masasayang nangangaroling gamit ang mga awiting ukol sa Kapaskuhan. Pero sa panahon ng teknolohiya, kung saan lumaki ang mga tinaguriang mga iPad Kids sa social media, kapansin-pansin ang pagkakaiba at pagbabago sa himig ng Pasko sa ating bansa. Para bang nalilimutan na nating gumawa ng ingay na bumubuo ng ating Pasko bilang Pilipino. Nakakalimutan na natin si Santa Claus. Naniniwala ka pa ba kay Santa Claus? Hindi ko alam. Hindi ko siya nakikita eh. Apo, parang yun po yung wish ko po dati na makita po siya. Hindi totoo. Hindi. Kasi hindi ko siya nakikita dito pag Pasko. Ngayong Kapaskuhan, samot-saring gimmick ang ating inaabangan. Mula sa mga nangangaroling hanggang sa cosplayers ng iba't ibang karakter ay ating kinahuhumalingan. Isa na dyan sa pinakapatok ay ang karakter ni Santa Claus. Ang lolo na balot sa pula, may bitbit na sako ng regalo at listahan ng makakatanggap ng biyaya na pagsapit ng Pasko ay nagbibigay kaligayahan sa bawat tao, lalo na sa mga bata. Nakilala namin si Ron Barreto Cipres, isa sa mga nagbibigay buhay sa karakter ni Santa Claus sa social media platform na TikTok bilang Santa Ron. Siya lang naman ay mayroong pinagsamang 30k followers sa Facebook at TikTok kung saan siya ay nagpapaligaya sa ibang tao. Iba't ibang racket ang kanyang tinatanggap. Sumayaw, kumanta, at umarte man sa komersyal. Natagpuan siya ng aming team sa Evia Lifestyle Center sa Alabang kung saan siya ay mayroong meet and greet na kabilang sa Grand Christmas launch ng nasabing mall. Niyayakap, pinapasaya, hinandugan ng mga regalo ang mga batang dumalo. Kita pa rin sa kanyang mga mata ang sayang dulot sa gitna ng init ng kanyang suot. My name is Fernando Barreto Cipres, but call me Santa Ron o Ron Barreto. Nag-umpisa ako ng Santa Claus noong 2018. Bali may isang audition sa mga Santa na Living Santa Claus. Kumbaga, audition yung parang sa isang Shopee or hindi ko alam kung anong programa sa TV o commercial na kailangan nila ng isang Santa Claus. Sa 15 kami na sumubok again, ng Santa Claus. Dalawa na lang kami napili. And then may dumating na isang foreigner, American Santa Claus, naka-complete suit siya, naka-complete siya yung napili. And then, parang yung naging daan, nagpakilala sa akin na yung American na nag-Santa Claus, na gusto ko rin mag-Santa Claus sa kanila, sa grupo nila na Living Santa. And then sabi ko, bakit hindi? And then, nung hanggang ng pandemic, nag-start na nga. Ipatubo na ako dito sa gilid, nagtira na ako. Tapos nagkulay na ako ng balbas. Doon, nag-umpisa na yun, mag-Santa Claus ako sa grupo nila. Ano o sino ang inspirasyon ninyo sa buhay? Siyempre, inspirasyon ko sa buhay siyempre, asawa ko, yung aking bodyguard, yung too much love will kill you. Siyempre, asawa mo, pamilya mo ibibigay sa'yo. Sa tingin niyo po ba, marami pang naniniwala kay Santa Claus?
hindi lang sa marami, napakarami ang naniniwala kay Santa Claus. Na kahit tayo, noong lahat ng bata noon, sa panahon ko, walang nagpapakilala kay Santa Claus. Kasi ang alam natin Santa Claus, malinis, si God eh. Ang alam natin Santa Claus, si Papay natin eh. Pero si Santa Claus may spirit na nagbibigay ng saya. Hindi lang sa mga bata, kundi sa pamilya eh. Si Santa Claus, para bang nasa isang bahay, hindi lang yung pumasok sa loob ng chimney, kumakatok sa pintuan, kundi kasama nila palagi. Ang ano ng Santa Claus, parang Bermond lang eh. Hindi. Yung masabi, sana araw-araw ay Pasko, si Santa Claus, laging nasa inyo, nasa atin. Ano-ano ang mga pagsubok na hinaharap niyo sa harap at likod ng pagiging Santa Ron? Maaari niyo po bang ibahagi? Kasi yung pagsubok sa likod ni Santa Claus, ni Santa Ron, hindi ko iniisip na may pagsubok eh. Hanggat meron Diyos sa atin, hanggat may Panginoon. Basta ang dasal ko, lagi kong dasal, ikaw lang bahala sa akin. Pag-ising sa umaga, pasalamat ako. Wala akong hinihingi. Kung ano yung ibibigay mo sa akin ngayong araw na to, kung ano yung pagkakaloob mo sa akin, kung anong oras na dapat, kumbaga, puro pasalamat ako. Hindi ko iniisip yung pagsubok. Maraming dumaan eh. Like yung naging dati man ako, maraming pagsubok, maraming ako pinagdaan ng kirap. Hindi ko iniisip yung pagsubok yun. Kundi iniisip ko na parang daraan lang sa buhay ko yan, daraan ko. Ngayon, bilang Santa Claus na, yung pagsubok na wala naman ako na-encounter na problema. Sa akin lang yung nagpapa-schedule na bilang Santa Claus. Pagkatapos, hindi naman pala. Kaya minsan yung mas maganda pa nga yung bigla o yung wala sa plano. Bigla pong tumitigil, hindi po niya tinutuloy yung... Maganda yung nagpapa-schedule, pero hindi ako nagagalit doon. Ang ina sa akin lang, nagpapa-pencil book. Iba kasi, pag tinawag mo kasi pencil book, inilista mo yan, lista mo. Pero siyempre, aasa si Santa Claus eh. Kasi ano pa rin, first come, first serve eh. Kung mauna ka, hindi ko inisip-isa ng presyo. Kung mataas yung isa, ito mababa. Kung sino mauna, kung ano magkano na ibigay ko. Tsaka minsan, sabi ko nga, hindi ako, para sa hindi ako mamahalin eh. Minamahal lang ako eh. Bilang Santa Claus. Ano po ang nais ninyong sabihin o ang mensahe sa bawat Pilipino ngayong Kapaskuhan? Yung lagi naman sila sa mga Pilipino na magmahalan, yung kapayapaan, saka yung magkaisa, saka love your family, maniwala tayo lagi ng Diyos. Turuan natin ng mga bata na kumilala sa Diyos. Magmahal sa pamilya, saka ang pamilya, turuan nila ang kanilang anak. Huwag mawawala yung po at opo, yung respeto. Saka wala naman sa pinag-aralan ng tao eh, kundi yung kung paano mo dadalhin, kung paano mo ituturo sa mga bata. Basta laging love, peace, yung prosperity ngayong darating na Kapaskuhan. Si Santa Claus isang instrumento lang. Nandun yung sa pamilya. Love your children, love yourself. And then, Love God. Pray to God. Last po is, sa buhay mo, sino ang nagsisilbing Santa Claus? Nagsisilbing buhay Santa Claus. Siyempre ako si Santa Claus. Ako si Santa Claus. Ngayon sabihin ko naman, meron ako Mrs. Claus. Siya yung aking love of enemy. Siya yung aking laging kasama. Siyempre, siya rin yung Santa Claus para sa akin. Kasi sabi pag si Santa Claus, pag sinabi natin lahat, si Santa Claus, pag nagbibigay ng regalo, mayaman yan. Sino naman nagbibigay kay Santa Claus? Diba? Sino nagbibigay ng kay Santa Claus? Masabi ko, alam kong kaya niya ako pinag-isibihan dahil mahal niya ako. Tsaka, siya yung nagsisilbing, rin sa akin, talaga inspirasyon sa akin. Tsaka, hanggat nabubuhay ako, siya yung kasama ko sa buhay. Diba? Wow! Okay. My name is Candy Gautani Cipres. Nagkakilala kami niyan through sa aking Wala akong boxer. tauhan sa sa isang electronics company. April 8, Festival. 2007. Oo.
totoo. Dito sa festival. First meet. Yes, dito. Ano yun? Meet lang First kasi, meet galing namin swimming. siya. Oo. Galing ng swimming sa San Pablo. Yun yung first namin. Totoo. Nagkakilala. Pinakilala siya sa akin ng isang operator. Kasi line leader ako sa isang electronics company dati. Tapos, ayun, na kaibigan nila. Tapos pinakilala sa akin. Ayun, nag-meet kami dito sa festival. Noon nga, April 8, 2007. Nung una ko siyang makita, Payat pa. payat pa siya noon, payat pa siya. Pogi pa So, ako. ay, Payat pa. ano siya, bali, Payat. ang tingin ko sa kanya, ano siya, parang, hindi naman siya suplado. Kaya lang, kasi nga medyo maskulado siya, kasi nga seaman siya. Ay, Diyos ko pa. Parang nakakatakot yung katawan. Wrestler ba? Pero mabait siya. Thank you po. Ano po ang pakiramdam ninyo tuwing nakikita si Santa na nakakapagpasaya ng iba? Siyempre, napakasaya ko. Ako yung mas masaya. Kasi nakikita ko na napapasaya niya, hindi lang bata, pati mga matatanda. Kasi nakikita ko, kahit sa amin, kahit dun lang sa amin, or namamasyal kami sa ibang lugar, na hindi naman siya nakasanta, makikita siya ng mga bata, Santa, Santa, pero hindi siya nakapang Santa. Kahit yung mga nagtitinda, ang tawag sa kanya Santa, kahit nasa ibang lugar kami sa Manila, yun, masaya ako na nakakapagpasaya siya. Lalo yung pag nakasuot siya ng pang Santa, hindi lang bata, pati matanda. Lalo yung mga senior na talaga, ito nakakaano. Kasi syempre wala na siyang magulang. Parang yan. Masasabi niyo po bang si Santa Ron ay Santa Claus sa totoong buhay? Yes. Paano po? Sa pamilya namin, mapagbigay siya sa pamilya namin. Lalo sa akin. Hindi niya ako pinababayanan, lalo sa pagkain. Sa material, hindi siya ganun yung mga walang kabuluhang material. Sa pagkain, yun. At saka, hindi lang sa pamilya namin, sa mga bata na dumadaan sa amin. Kaya hindi kami nawawala ng mga candy or biscuit or mga sa bahay namin. Kasi may mga estudyante na galing sa school, pag-uwi, dadaan sa amin, Santa, Santa, pahing tinapay, pahing biskuit, pahing candy. Sa buhay niyo, sino po ang nagsisilbing Santa? Kayo naman po. Sino ang Santa? Siya! Siya po. Si Santa Claus talaga. All out sa akin yan. Tapos sila. Oo, siya ang Santa Claus ng buhay ko. Last na question na po. Pwede naman din na lang ito isama. Ano po yung sekreto ninyo? Bakit umabot po kayo ng 16 years? Respeto sa isa't isa. Tiwala. Yan. Ikaw, ano pa? Babae nagdadala sa lalaki. Hindi lalaki nagdadala sa babae. Kasi, sabi nga, walang lalaki na iisa lang ang babae. Pero hindi. May lalaki iisa lang ang babae. Basta makontento lang. Kami, hindi kami pinagpala magkaroon ng anak. Pero, ang namin ay gano'n, hindi dahilan yun para magkahiwalay. O siya, nagdadala sa akin. Ako naman, ako kontento ako. Kaya binibigay ko yung sarili ko. Hindi natin maikakaila na magdiwang sa salapi, regalo at pahinga na dala ng Pasko. Ngunit iba pa rin ang totoong kahulugan nito. Ang Pasko ay pagdiriwang ng pagkabuhay ng pag-ibig, ang pagkasilang ni Jesus. Ating ipagbunyi tuwing Pasko ang pagmamahalan at pagbibigayan. Naway patuloy nating makita at pagkaingatan ang kagandahan ng ating sariling tradisyon ngayong parating na Pasko at sa mga susunod pang taon. Dahil sa Paskong Pinoy, nagkakaisa tayong patuloy. Sa buhay, lahat tayo ay may kanya-kanyang Santa Claus. Wala siyang puting balbas at sakong dambuhala. Hindi rin siya nakakulay pula. Bagkus,
Sila ang mga taong sa ating nagbibigay kaligayahan na nagmumula lamang sa isang tahanan. Last year I thought about how things can come around just like that if everyone is here to celebrate one day. We have our ups and downs, but when there's love there's always a way. And oh, this time of year we come together to celebrate. Yes, every time the snow is falling down and it is cold outside, we gather around the fireplace and no one cares about yesterday. My favorite holiday, it means so much more than words can say. And I claim Christmas is a magic day. Sometimes I tend to forget what glory this holiday represents, but it's fair to say that Christmas is a magic day. This year I'll think about how I'm so lucky to have a place that I can come home to. Yes, I am on my way. We'll put our differences aside and just enjoy this moment of peace and love and happiness. We come together to celebrate. Yes,